Ang pelikula ay tungkol sa hinaharap kung saan ang isang German company na tinatawag na Ian ay lumikha ng isang teknolohiya na nagbibigay daan sa mga tao na ilipat ang kanilang edad sa iba kung sila ay magkatugma. Ang teknolohiyang ito ay nagpapahintulot sa mga nangangailangan ng pera na magbenta ng mga taon ng kanilang buhay na nagpapabilis sa kanilang pagtanda. Si Max, ang nangungunang tagapamahala ng donasyon ng Ian, ay kinukumbinsi ang mga tao na ibenta ang kanilang edad. Isang araw, hinikayat niya ang isang teenager mula sa isang dayuhang pamilya na ibenta ang 15 taon ng kanyang buhay sa isang Ford College. Iminungkahi na ang pera ay maaaring makatulong sa pamilya ng teenager na magsimula ng isang negosyo dahil ang kanilang pagkakataon na makakuha ng legal na papeles ay mababa. Nang matapos na ang deal, bumalik si Max sa gusali ng kumpanya kung saan siya ay hinarap ng isang grupo ng mga aktivista na sumasalungat sa teknolohiya ng Ian dahil sa epekto nito sa mga pagkakaiba sa lipunan at ekonomiya. Sa loob, nakatanggap si Max ng parangal para sa pagiging pinakamahusay na ahente ng taon sa isang espesyal na seremonya kung saan ang tagapagtatag ng kumpanya na si Sophie Tyson ay nagbigay ng talumpati tungkol sa kahalagahan ng kanilang trabaho. Samantala, isang lalaki mula sa organisasyong anti-Ian na Adam Group ang nakabalat kayo bilang isang empleyado at nagdulot ng kaguluhan sa isa sa mga klinik ng Ian na pinagbabaril ang ilang tao bago nag-iwan ng anarchy symbol at tumakas. Nang maglaon, si Sophie, kasama ang kanyang mga bodyguard na sina Kaya at Victor, ay nanonood ng video mula sa pinuno ng Adam na si Lilith na nangangako ng higit pang kaguluhan. Umuwi si Max para ipagdiwang ang kanyang parangal kasama ang kanyang asawa na si Elena. Sa isang espesyal na hapunan, pinag-isipan nilang magkaanak kahit na hindi pa nila natatapos bayaran ng kanilang apartment. Kinabukasan, binisita nila ang mga magulang ni Elena kung saan ipinahayag ng kanyang ama ang kanyang hindi pagsang-ayon sa trabaho ni Max. Pinigilan ni Elena ang isang pagtatalo, ngunit nais ni Max na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pag-uwi nila, nakita nilang nasusunog ang kanilang apartment. Nawala ang lahat ng kanilang mga ari-arian at pera na itinatago nila sa bahay. Tumanggi ang kumpanya na bayaran ng insurance ng insidente dahil naiulat na ito ay sanhi ng isang kandila na itinuturing na kapabayaan. Iginiit ni Elena na lagi niyang pinapatay ang lahat ng mga kandila bago umalis, ngunit hindi nila magawang makipagtalo sa ulat ng opisyal. Ang masaklap pa, natuklasan ni Max na nag-alok si Elena ng 40 taon ng kanyang buhay bilang collateral para sa utang sa bangko na hindi niya sinabi sa kanya. Sinubukan ni Max na mag-alok ng sarili niyang mga taon sa halip, ngunit tinanggihan ito dahil sa kakulangan ng mga katugmang recipient. Nagtataka si Max dahil dati siyang nag-donate, ngunit ang tumanggap ay namatay kamakailan. Nang umalis sila sa insurance company, inaresto si Elena ng pulisya upang pigilan siyang umalis ng bansa. Nangako si Max na hahanap ng ibang paraan para mabayaran ang bangko at humingi ng tulong kay Sophie na tiniyak sa kanya na titingnan niya kung ano ang magagawa niya. Nang maglaon, nakipagpulong si Sophie sa mga shareholder ng kumpanya na bigo sa mga mapagkukunan na ginamit sa mga pagsusuri sa compatibility ng DNA dahil nangangahulugan ito na ang ilang tao ay maaaring hindi na magkaroon ng pagkakataong bumili ng mga karagdagang taon at bihira ang mga genetic na magkatugma. Inakusahan nila si Sophie ng pagiging masyadong bias. Pagkalipas ng ilang araw, ipinaalam sa kanya ng abogado ni Max na hindi pinapansin ni Sophie ang kanilang mga tawag. Nang walang ibang pagpipilian, sinubukan ni Max na bisitahin si Elena sa klinik, ngunit sinabihan siyang dapat maghintay hanggang matapos ang procedure. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, sinubukan ni Max na makita si Elena, ngunit pinigilan siya ni Kaya at ng kanyang koponan. Samantala, hinanda na si Elena para sa procedure. Nang marinig ni Elena ang kontratang binasa ng malakas ay naging sanhi ng kanyang pagkataranta at siya ay nagpupumilit laban sa mga doktor bago siya pinatahimik at kinonekta sa isang makina na naglilipat ng 38 taon sa isang hindi kilalang recipient. Pagkatapos ng procedure, iniuwi ni Max si Elena, ngunit nananatili siyang tahimik. Sa mga sumunod na araw, mabilis na tumanda si Elena hanggang sa mukha na siyang matandang babae at nahihirapan siyang tingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Naging tense at hindi komportable ang kanilang relasyon at sa kabila ng mga pagtatangka ni Max na aliwin at suportahan si Elena, siya ay naging malayo. Isang umaga, naabisuhan si Max tungkol sa kanyang pagka-promote at pagtaas ng sweldo sa kumpanya, ngunit parang wala itong kabuluhan ngayon. Sa kanyang pagkabigo, sinubukan ni Max na harapin si Sophie, ngunit pinigilan siya ni Kaya. Hindi siya pinansin ni Sophie at umalis sa kanyang sasakyan, ngunit napansin ni Max na mas bata siya. Nang maglaon sa bahay, sinubukan ni Max na aliwin si Elena, iginiit na mahal niya pa rin siya,
ngunit naniniwala si Elena na ito ay dahil sa awa at hiniling sa kanya na iwanan siya ng mag-isa. Pagkaalis ni Max, nakaranas si Elena ng matinding pananakit ng tiyan at nagsimulang duguin. Samantala, si Max ay naglalakad nang lapitan siya ng isang batang babae na nagbebenta ng mga ilegal na sangkap na mabilis niyang tinanggihan. Makalipas ang ilang oras, nasa ospital si Elena dahil sa kanyang pananakit. Laking gulat ni Max nang malaman na buntis si Elena bago ang procedure at ang pagdurugo ay isang miscarriage dahil hindi niya kayang magbuntis sa kanyang tumatandang katawan. Dahil sawa na sila sa kanilang mahirap na buhay, nagpasya si Elena na lumipat sa kanyang mga magulang. Nangako si Max na gagawa siya ng paraan para ibalik ang procedure, ngunit pinagalitan siya ng ama ni Elena na ipinaalala sa kanya na ito ang sistemang tinulungan niyang likhain. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, hinanap ni Max ang batang babae mula sa parke at humingi ng impormasyon. Alam na iligal na ginawa niya ang kanyang procedure dahil hindi kailanman gagawin ng iyan ang procedure sa mga bata. Binigyan siya ng batang babae ng kontak na nagpaalam sa kanya ng isang underground group na nagsasagawa ng age transplant surgery sa Lithuania. Inutusan siyang kunin ng isang burner phone at mga peking pasaporte sa isang shady neighborhood at kailangang hanapin ang tumanggap ng edad ni Elena. Pagkatapos, nagtago si Max sa isang hotel at nagplanong kidnapin si Sophie na pinaghihinalaang konektado ang kanyang batang hitsura at pagtanggi na tulungan siya. Sa mga sumunod na araw, sinusundan niya si Sophie hanggang isang hapon, natagpuan niya itong mag-isa sa isang sementeryo na walang mga bantay sa paligid. Matapos itago ang kanyang mukha, nilapitan niya ang ngayon ay mukhang dalaga na si Sophie na nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong at tumakbo palayo. Mabilis na naabutan ni Max si Sophie at pinatulog siya gamit ang isang taser. Pagkatapos ay nagpinta siya ng anarchy symbol sa isang libingan para magmukhang ang may pananagutan ay ang Adam Group. Pagkatapos ay kinuha ni Max si Elena mula sa kanyang pinagtatrabahuan at kinumbinsi siyang magtiwala sa kanya. Pumunta sila sa isang abandonadong gusali kung saan tinatago niya ang isang iligal na ninakaw na van at isang nakatali na si Sophie. Iniisip ni Elena na ito ay kabaliwan ngunit hinikayat siya ni Max na sumang-ayon na nagsasabi na ito lamang ang kanilang pagkakataon upang muling buuin ang kanilang buhay at magsimula ng isang pamilya. Sa sementeryo, sinisiyasat ni Nakaya at Victor ang sitwasyon. Gumamit si Victor ng footage ng security camera para matrace ang kotseng ginamit ni Max. Nalaman na ginawa ang lahat ng pagbili gamit ang isang peking account, ngunit natuklasan ni Victor na ang lahat ng mga pagbili ay nagtatapos sa totoong account ni Max. Ngayon ay hahanapin nila siya. Pinag-iisipan ni Victor na tumawag ng pulis, ngunit tumanggi si Kaya. Nang makarating sila sa abandonadong gusali ay umalis na ang mag-asawa. Habang papunta sina Elena at Max sa daungan, nagpaplano sina Kaya at Victor ng bagong operasyon para mahuli sila at sa pagkakataong ito sa tulong ng pulisya. Ipinaliwanag ni Victor kung paano nagkakilala ang mag-asawa. Si Max ay itinalaga kay Elena bilang kanyang tagapamahala ng donasyon, ngunit sila ay nag-ibigan at nagpakasal sa panahon ng negosasyon. Inamin ni Victor na nakikiramay siya sa mga desperado na tao, ngunit sinaway siya ni Kaya at ipinahayag na siya ay 64 na taong gulang. Hindi niya gusto ang pagbabago ng kanyang katawan ng ganito, ngunit ginagawa niya ito para sa kanyang trabaho dahil malaki ang utang niya kay Sophie. Sa daungan, nagawa ni na Max at Elena na sumakay sa isang barko nang walang gaanong problema, ngunit nahuli sila sa isang security camera at nakuha ni Victor ang kanilang lokasyon. Bawat oras na lumilipas, sinusuri ni Max si Sophie at dinadalhan siya ng pagkain at inumin. Nakatago siya sa loob ng isang kahon na may bathtub na kunwaring kargamento. Sa gabi, ang mag-asawa ay pinagmamasdan ng isang masayang pamilya at mga pangarap sa kanilang magiging pamilya. Biglang itinuro ng isang bata ang ilang kakaibang ilaw sa baybayin at napagtanto ni na Max at Elena na hinihintay sila ng mga pulis sa Lithuania. Sa pag-iisip, nagpasya si Max na gamitin ng pamilya sa kanilang kalamangan. Nang simulan ng pulisya ang pag-inspeksyon sa lahat ng sasakyan na umaalis sa barko, lumabas ang van ni Max, ngunit ang ama ng pamilya ang nagmamaneho nito sa ilalim ng pagbabanta ni Max. Nagpanggap siyang delivery worker na naghahatid ng bathtub, ngunit naghinala ang mga pulis dahil tila kinakabahan siya. Hiniling nilang makita ang likod ng van, kung saan nagtatago sina Sophie at Elena sa loob ng bathtub. Hiniling ng pulisya na buksan ng buo ng lalaki ang kahon, at nang nag-aalangan siya, tinanong nila siya kung bakit siya kinakabahan. Sa pamamagitan ng isang Bluetooth earphone na nakakonekta sa kanyang telepono, inutusan ni Max ang lalaki na sabihin na siya ay kinakabahan dahil hindi pa siya tinutukan ng baril sa buhay niya.
Napansin ng pinuno ng operasyon na hindi maayos na hinahawakan ng kanyang opisyal ang kanyang sandata at hinayaan ang driver na umalis upang maiwasang maakusahan ng maling pakikitungo. Pagkatapos ay dumating ang asawa sa kanyang kotse kasama ang kanyang sanggol habang si Max ay nakatago sa likod kasama ang bata na nakatutok ang baril. Ang pulis ay walang nakitang mali sa kanya at hinayaan siyang umalis. Huminto ang dalawang sasakyan sa kalsada sa kalaunan at muling nagkita ang pamilya, ngunit bago sila bitawan, winasak ni Max ang kanilang mga telepono at binaril ang isa sa mga gulong ng kanilang sasakyan. Nang makitang umiiyak ang sanggol, nakonsensya si Elena. Pagkatapos ay umalis ang mag-asawa sa van na nakatali pa si Sophie sa bathtub. Makalipas ang ilang oras, huminto sila sa gitna ng kalsada para itapon ni Sophie ang kanyang waste bucket. Ngayong nakakapagsalita na siya, ipinaliwanag niya na hindi siya si Sophie, siya ay si Marie na anak ni Sophie. Nagkataon lang na magkahawig sila, ngayong dumaan sa procedure ang kanyang ina. Si Max ay hindi naniniwala sa kanya at naghanap ng impormasyon sa internet na nagsasabing si Sophie ay mayroon lamang isang anak na babae na namatay noong nakalipas na mga taon at ang libingan ay ang binisita niya sa sementeryo. Ipinaliwanag ni Marie na para maiwasan ang atensyon ng media, inilayo siya sa spotlight, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Max at dinala siya pabalik sa bathtub. Gayunpaman, nagsimulang magkaroon ng pagdududa si Elena. Nakahanap sila ng isang abandonadong hotel kung saan nagpasya silang magpalipas ng gabi. Si Marie, na pinayagang lumabas, ay iginiit na hindi siya si Sophie at ipinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon sa trabaho ng kanyang ina, na sinabing siya ay labag sa etika at siya ay nasa panig ng mag-asawa. Nakipagtalo si Elena kay Max, na nananatiling may pag-aalinlangan. Sinabi niya na kahit totoo ang kwento ni Marie, siguro ay kapareha pa rin niya si Elena dahil pareho sila ng DNA. Nagulat si Elena sa balak ni Max na gamitin ang dalaga at lumabas ng silid. Humiling si Marie ng shower, kaya inihatid siya ni Max sa banyo. Habang ipinapaliwanag ni Marie na inimbento ni Sophie ang paraan ng paglipat ng edad upang subukan na pagalingin ang kanyang kapatid, tumalikod si Max upang bigyan siya ng privacy, at sinamantala ni Marie ang pagkakataong hampasin siya at tumakas. Agad na tumakas si Marie patungo sa kakahuyan, kung saan madilim, at walang signal ang ninakaw na telepono. Napansin niya ang isang ilaw sa malapit na nagpapahiwatig na siya ay hinahabol, kaya binilisan niya ang kanyang lakad. Gayunpaman, nang subukan niyang tumawid sa inaakala niyang isang malaking puddle, ito pala ay malalim na butas at nagsimula siyang lumubog. Sinubukan ni Marie na kumapit sa isang nakatumbang puno at walang pagpipilian kundi ang sumigaw para sa tulong. Sa kabutihang palad, ang ilaw ay lumalabas na si Elena na mabilis na tinulungan siya. Ang mga babae ay bumalik sa hotel at sa wakas ay naligo na si Marie. Nang maghubad siya, napansin ni Elena na wala siyang mga sugat mula sa procedure na nagpapahiwatig na totoo ang kanyang kwento. Ipinaalam ito ni Elena kay Max, ngunit ipinaliwanag niya na ang balat ay malamang na muling naghilom sa panahon ng procedure at ipinaalala kay Elena na ginagawa niya ito upang sila ay magkaanak. Sinabi niya kay Elena na mas deserve niya ito at hinalikan siya na humantong sa isang mainit na sandali habang naririnig sila ng nakatali na si Marie mula sa batya. Samantala, sinabi ni Victor kay Kaya na nahanap na niya ang mag-asawa at naghanda na silang tugisin sila. Makalipas ang ilang oras, si Elena at Max ay biglang ginising ng ilang armadong lalaki. Natagpuan sila ng Adam Group na nag-disarm kay Max bago inihayag ni Lilith ang kanyang sarili. Kinumpirma niya na ang babae ay si Marie, hindi si Sophie, at pagkatapos ay dinala ang tatlo sa isang abandonadong gusali. Doon, isiniwalat niya ang nakagigimbal na katotohanan. Si Sophie ay naghahanap ng age donor para sa kanyang sarili, at ang taong iyon ay si Elena. Si Max ay ipinadala ng kumpanya upang pamahalaan ang donasyon, ngunit sa halip, sila ni Elena ay nagmahalan at nagpakasal. Nang kailanganin ni Sophie ang donasyon, sinadya ni Lilith na sunugin ang kanilang apartment at pinatay ang kaibigan ni Max para pigilan itong ibigay ang kanyang mga taon. Nang akusahan ni Max si Lilith bilang isang mamamatay tao, binigyan niya si Elena ng baril na may isang bala lamang na sinasabi sa kanya na patayin si Marie o wakasan ang kanyang sariling buhay. Hindi kayang gawin ni Elena ang utos at ibinaba niya ang baril. Sinabi ni Lilith na ang lahat ay laban sa karahasan pagdating sa kanilang sariling buhay. Ngunit walang problema sa pagpayag sa mga doktor na kitilin ang buhay sa kanilang ngalan. Sa sandaling iyon, natanggap ng telepono ni Max ang lokasyon ng isang ilegal na klinik na magiging valid sa loob ng 6 na oras. Kung gusto nilang makarating sa tamang oras, kailangan nilang tulungan si Lilith sa pagpatay kay Sophie. Nang palibutan ni Kaya ang gusali kasama ang kanyang koponan, lumabas si Max na nagkukunwaring wala ang Adam Group sa kanila.
Sinabi niya sa koponan na si Sophie lamang ang pinahihintulutan sa loob, at sino man ang sumubok na pumasok, babarilin ni Elena si Marie. Sumang-ayon si Sophie sa mga tuntunin, ngunit bago siya makapasok, napagtanto ni Kaya na ito ay isang bitag. Binaril ni Victor si Sophie, at pinatay naman ni Kaya si Victor. Ang Adam Group sa loob ng gusali ay nagpaputok laban sa koponan ni Sophie. Nagmamadaling bumalik si Max sa hotel para lang masugatan ng isang pagsabog. Matapos iwasan ng ilang gwardya, nahuli si Max ng isang rebelde, ngunit nagawa niyang patumbahin siya pagkatapos ng maikling labanan. Pagkatapos ay kinuha niya sina Elena at Marie at sinugod sila sa garahe upang makatakas. Habang sinusubukan iyon ni Max ang kotse, ibinunyag ni Marie na mayroon siyang baril at sinubukan barilin si Elena, ngunit wala itong bala. Si Elena ay nagalit at hinampas si Marie na nawalan ng malay. Nakatakas ang tatlo sa kotse, habang nalaman ni Kaya na nakipag-ugnayan si Victor sa mga rebelde dahil bahagi siya ng Adam Group. Nang maglaon, ipinagtapat ni Max na ayaw niyang mapahamak si Marie dahil ayaw niyang matulad kay Lilith. Gayunpaman, pinilit ni Elena na lumabas ng kotse si Max sa pamamagitan ng pagbabanta na sasaktan ng sarili. Pagkaalis ni Max, nagmaneho si Elena sa iligal na klinik kung saan dinala si Marie ng labag sa kanyang kalooban at isinagawa ang procedure. Samantala, sumali si Max sa isang refugee camp pagkatapos sumunod sa isang bus na puno ng mga imigrante. Kinaumagahan, natagpuang naglalakad si Marie ng isang tsuper ng truck na naghatid sa kanya pabalik sa lungsod. Nakasama niya muli si Sophie, na buhay at maayos dahil nakasuot siya ng bulletproof vest. Inanunsyo ni Kaya na siya ay hihinto na dahil pagod na siyang manakit ng mga tao para sa negosyo. Sa mga sumunod na araw, mabilis na tumanda si Marie, ngunit tumanggi si Sophie na ibigay ang ilan sa kanyang mga taon sa kanyang sariling anak na babae. Pagkalipas ng ilang buwan, nahanap ni Max ang isang mas bata at buntis na si Elena sa beach, kasama ang isang bagong asawa. Nang makita niya si Max, hindi niya ito sinubukan kausapin. Nagbalik si Max sa kanyang bagong buhay, determinadong ibagsak si Sophie bilang isang rebelde ng Adam Group. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.